Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay September 19, araw po ng Biyernes. At dito po sa ating screen ay makikita natin ang sagutan ni Majority Leader Sandro Marcos at ni laging absent Paulo Duterte. Ayan mga kababayan, sabi ko sa inyo nung pinatamaan ni Sandro Marcos itong si Pulong Duterte, simula yun ng World War. At eto na nga, mga kababayan, O sabi kasi ni Sandro Marcos, anong tinanong siya, kasi sabi daw ni Pulong Duterte, cover up daw etong pagre-resign ni Speaker Martin Romualdez. Sabi tuloy ni Sandro Marcos, nako baka style niya yan nung anak siya ng Pangulo. O kung nagpakita sana si Kong Pulong dito o sa House of Representatives sa trabaho at sa sesyon, so parang sinasabi ni Sandro dito yung trabaho niya, wala naman siya rito. Diba? So sabi, kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho, nasan ba si Pulong? Ba't lagi absent? Alam niyo mga kababayan, mga dyan po sa Davao, alam niyo dapat kinukulit niyo yung congressman niyo dyan na dapat magpapapasok Kasi ewan ko kung nagagawa pa niya yung trabaho niya dyan bilang representante ninyo. Diba kaya niyo nga binoto ito si Pulong Duterte para maging representante. Siya mag-represent sa inyo dyan sa House of Representatives, sa Kongreso. Kung laging absent yung inyong congressman, ano mangyayari sa inyo? Kaya lagi kayong baha dyan Hindi ko maintindihan. Ano ba? Nagbibingi-bingihan ba kayo yung mga under dito kay sa distrito ni Pulong Duterte o talagang ayaw nyo lang magsalita? Natatakot ba kayo kay Pulong Duterte? Diba dapat kayo ang masusunod dyan, hindi si Pulong Duterte kasi kayo ang naglagay kay Pulong Duterte. Meron na kayong choice dati. May pagpipilian kayo pero ang pinili nyo si Pulong Duterte. O ngayon, hindi nagpapapasok. O. Ano mangyayari sa inyo dyan? Kaya lagi kayong binabaha May budget kayo dyan. Baka hindi nyo alam. Baka nagbibingi-bingihan din kayo. Meron po kayong budget dyan. Napakalaki ng budget ninyo. Pero bakit pa rin kayo binabaha? So sabi ni Congressman Sandro Marcos, kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa sesyon, baka makita rin niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Napatamaan pa tuloy ni Sandro Marcos. Nasaan ba si Pulong? Hinahanap siguro yung 51 billion na budget para sa flood control dyan po sa Davao. Biruin nyo, sabi ni Lacson, nakakalula. Talaga na mga malulunod ka dun sa budget. Yung 51 billion na budget para sa proyekto ng flood control sa Davao, hindi po sa buong Davao yon. Doon lamang po sa isang distrito, doon sa distrito ni Pulong Duterte. Nasabi ni Senator Lacson, nako, malulunod kayo dyan. Sobrang laki ng budget. Ngayon, nasaan? Bakit pinabaha pa rin kayo dyan? Kaya sabi tuloy ni Sandro Marcos, baka hinahanap nga ni Pulong Duterte yung 51 billion. Ay, sumagot si Pulong Duterte. Sabi ko sa inyo, simula na to ng banatan sabi ni Pulong Duterte, kung tunay kang malinis, gentleman, magpa-hair follicle drug test, kaya muna kayo ng daddy mo. Paulit-ulit naman. Yung hair follicle drug test, ang tagal na yan. Paulit-ulit lang. Ilang taon na yan? 6 na taon na ata yan O hindi lang. O simula nung umupo si Marcos, ilang taon na ba? O 4 years? Paulit-ulit? Wala na ba kayong ibang issue sa presidente? Ba't lagi na lang hair follicle drug test? Eto mga kababayan tingnan ninyo. Kung sakali man si Pangulong Bongbong Marcos ay magpa-hair follicle drug test at ang resulta ay maging negative, paniniwalaan ba ng mga Duterte? Paniniwalaan ba ng mga didilis? Hindi. Hindi naman Nagpa-drug test ang Pangulo dati, negative ang resulta doon sa St. Luke's. Sabi nila, malakas sa St. Luke's yan saan siya magpapadrug test? Pangulo siya ng bansa, sabihin niya naman na ma-influensyahan niya yung resulta. So kalokohan lang Mema lang, alam niyo yung mema sabi lang. Ito mga ito. Kasi kung negative ang maging resulta, wala rin Hindi rin nila paniniwalaan. So kahit 1,000 beses, so araw-araw, minuto, segundo, magpa-hair follicle ang ating Pangulo at nag-negative ang resulta, hindi sila maniniwala.
So walang saysay yung naratibo na yan, yung request nyo na yan. Saka isa pa, presidente yun eh, utusan mo. Mag-president muna kayo. Maging presidente muna kayo. At isa pa, kung kayo kasi ang nagbibintang, di ba? Ang burden of proof para patunayan na talagang sinasabi nila na gumagamit ang Pangulo, kayo ang magpatunay. Hindi ang Pangulo. Di ba? Kayo ang magpatunay. Maglabas kayo ng ebidensya, maglabas kayo ng resibo. Ganun. Hindi yung magpa-hair follicle drug test ka, tagal-tagal na, paulit-ulit, wala na ba kayong ibang issue? Oh. Paulit-ulit lang eh. Wala na ba kayong ibang wala na ba kayong ibang masilip o ibang dahilan? O ibang issue? Nakakasama na yung hair follicle drug test na yan? Oh. Magpa-hair follicle drug test kaya muna kayo ng daddy mo. Huwag yung tago ha. Huwag yung tago ha. Gaya ng BFF mo sa Davao. O, siguro sinasabihan nito yung BFF sa Davao si ano. Sino ba yung BFF sa Davao? Ay, hindi ko kilala yan. Hindi kaya si Saldi ko. Ewan ko, hindi ko alam ha. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy niya. So, yan yung sagutan. Ito po yung kabuuang statement ni Pulong Duterte. Ito po. Ayan Congressman Paulo Pulong Duterte. Congressman ba to? Hindi naman pumapasok. Ano ba yan? Sabi niya, if only the gentleman from Ilocos were not blind and deaf to the clamor of our people, a clamor drowned by influence of money and power, he would know that DPWH Region 11 has already clarified the 49.8 billion worth of projects in Davao City. O ano na raw? Na-clarify daw ng DPWH Region 11. All are properly accounted for. I sincerely hope the same transparency can be shown in his own district. Walang ghost projects dito, di ako naghahanap pero ang taong bayan hinahanapan kayo ng resibo. I have refrained from regularly attending sessions not out of neglect but because the stench of graft and corruption has become unbearable within these very halls. It is an environment that suffocates true public service. Hindi na raw siya umaattend kasi ayaw na niya. Kasi nga daw, parang nababalot ng graft and corruption yung house. Kaya hindi na siya pumapasok. Hindi mag-resign ka na lang. Di ba? Ganun naman yun eh. Kaya opisina mo, ayaw mo na pumasok. Hindi mag-resign ka na. Kawawa naman ng taong bayan kapag pinapasweldo ka pa rin, hindi ka naman pumapasok. Di ba? Sayang naman pinapasweldo sa'yo. Anong gagawin mo dyan sa bahay nyo? Kaya opisina mo doon sa house. Ayaw mo naman pumunta sa house. Lagi ka absent. Dapat ito, kinikick out eh. Di ba? Kung eskwelahan to, kick out na to eh. Ewan ko ba? Bakit ganon? Ha? Pag sa private, pag absent ka na absent, wala ka sweldo. Pero ito mga kongresista natin, yung mga laging absent ng absent, bakit may sweldo pa rin? Yung vice president natin ganun, travel ng travel, may sweldo pa rin. Bakit ganon? Unfair naman yun. Ha? Tuloy-tuloy pa rin ba sahod ninyo? O yung yung kickback? So, ayan mga kababayan yung sagutan ng dalawa. Hindi na rin siya pumapasok at yung 51 billion accounted. Hindi, 49.8 lang ang accounted. Nasaan yung kung 51, 49.8, nasaan yung ilan? 2.2 billion. Tama ba? Nasaan yung kulang? Kung 51 billion, ang, 1 na lang pala, 1.2 billion. Malaki pa rin yun. Nasaan yung kulang na 1.2 billion? Kung 49.8 lang out of 51 billion ang accounted for, sabi ni Pulong Duterte, nasaan na yung 1.2? Malaki-laki yun. 1.2 billion. Di kulang pa rin. Saan napunta yun? Di ba? Kulang pa rin eh. Ayan mga kababayan yung simula, alam ko simula pa lang ito ng banata ni Sandro Marcos at ni Pulong Duterte. At dumipensa itong si Pulong Duterte pero kulang pa rin Kulang na 1.2. Nasa 1.2. Ayun lang po tanong natin kay Pulong Duterte. Okay, so ito pa pag-usapan natin. Ito pa lang si Joel Villanueva, sabi dito sa post, eksperto pala to sa pamimeke. Eksperto pala sa pamimeke.
Oh, para igiit na ang ipinakitang text messages ni Bryce Hernandez ay peke, nag-demo si Villanueva kung paano mameke ng isang text message. Oh, ayan mga kababayan, panoorin natin. Ito yung sinabi niya na yung mga message pala mga kababayan, yung conversation, pwede pala yun mapeke. At kung gusto niyo malaman kung paano, tanongin niyo si Joel Villanueva. Alam niya, mga kababayan, kung paano mameke ng ng text message. Ha? Ako hindi ko alam yun, paano ba yun? Ito, pakinggan natin si Joel Villanueva. Saka ito pa mga kababayan yung nangyaring hearing, parang etong dalawa, si Jinggoy, saka si Villanueva. Ang nangyari, hindi na po nag-hearing defense Dinipensahan nila yung kanilang sarili sa hearing. Anong klaseng hearing yan? So maraming humanga kay Ping Lacson pero marami pa rin nagtatanong bakit ganon, bakit parang lumalabas na dedepensahan etong hinahinayaang magdepensa ng sarili etong si Jinggoy at etong si Villanueva. Dapat kasi nag-inhibit na lang sila Kasi kasali sila sa tinuturo Di ba dapat nag-inhibit sila? Ewan ko, pinayagan pa rin. Anyway, pakinggan natin, tingnan nyo. Alam na alam pala niya kung paano mameke ng mensahe o message po sa Messenger. May ipapakita rin akong picture sa iyo, Bryce. Pakitignan itong picture na to. Pakilakihan. Nakasulat. Bryce, naaalala mo ba yung messages na ito? Teka, basahin natin. Bryce, idiin mo Senator Joel dito. O yun yung yung message sa sa Messenger. Basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag nyo lang ako ibalik sa Senate. O parang ang nabasa ko dito, ang ka-text niya, ang ka-chat niya, ay si Ridon. Kasi pinapalabas nga nila na batchmate ito si Ridon. Naglabas nga si Jingo Estrada ng picture nila, 12 years old So, porky batchmate daw, close daw itong si Bryce Hernandez at itong si Ridon. Dahil po dun sa batchmate sila nung 12 years old pa sila. Tagal-tagal na nun. Ako, kalilimot ko na nga yung mga kasamahan ko doon. Anyway, ito raw yung conversation nila ni Ridon na ididiin si Joel Villanueva. Ayan po. Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Wala po ako nababasang ganyang messages po. Numero mo ba yan na nakikita sa telepono? Numero mo ba yan? Numero ba ng congressman yan? Wala pong nakalagay na numero, Your Honor. So pareho pala dun sa binanggit ni JP, wala ring numero. Naalala mo yung... Teka lang guys, wala bang numero sa Messenger? Tingnan ko nga, silipin ko lang mga kababayan, silipin ko lang. Sa Messenger ba walang numerong naka-indicate? Check ko lang sa mga conversation. Wala nga numero. Pangalan lang po nung ka-chat mo. Katulad na itong nandito, congressman. Congressman. Walang makikitang numero. O ngayon, ito papakita ni Joel Villanueva, eksperto pala to. Kung paano niya ginawa itong mensaheng ito. Alright. Message na yan? Ako hindi po. Kasi may nakapagsabi sa akin, ikaw daw ito. Paano ko ipagpilitan kung ikaw din yan? Nasa sa inyo na po yan, Your Honor. Pero hindi ikaw yan. Hindi po. Babasahin ko lang, Mr. Chairman. Nakalagay dito, Congressman, Bryce, idiin mo si Sen Joel dito. Bryce sumagot, basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag nyo lang akong ibalik sa Senado, sa Senate. Mr. Chairman, if we rely on pictures, anyone can claim anything. And let me show how easy it is to fake this one, Mr. Chairman. Okay, ito na, papakita niya paano pineke. So yung pinakita niya screenshot, peke. Ayan 20 seconds, Mr. Chairman. Alright. Yung pinakita niya screenshot ay siya lang ang gumawa, so hindi kay Bryce yun. Took me 20 seconds, Mr. Chairman, to do that. Mr. Chairman, maaaring sabihin yung cellphone na nagpicture at ang metadata ng picture na ito ay para sabihin kinuhanan talaga noong October 2023.
Kanina si Mr. JP nagsasabi baka 2022. Pakita din po natin kung paanong mag-alter sa metadata of an image. Galing, no? Talagang nag-hire ata ng IT2 para mapakita na kayang i-alter. Ganun po kadali. Okay, so ganito lang yan mga kababayan. Ang ginagawa ni Joel Villanueva, sinasabi niya na yung mga screenshots na ipinakita ni Bryce Hernandez dyan po sa Senado at dun sa House ay pwedeng peke. Kasi pinakita nga niya ganito lang yan para pikiin. Pati yung date, kayang-kaya pikiin. Oh. So, ayun lang ang pinapatunayan ni Joel Villanueva. Ngayon, ito lang naman masasabi ko, Senator Joel Villanueva. Hindi naman po yun basta-basta paniniwalaan ng ng sabihin natin korte o ng Senado. Ang kinakailangan ay yung mismong kopya ng telco companies. Ayun ang pagbabasihan, hindi yung nakasulat sa cellphone. Di ba? So hindi porke sinabi mo na kaya i-alter, ligtas ka na. Hindi. Kasi ang magpapatunay dyan ay yung mga telco companies. Meron silang kopya niyan Alam nila yung mga nangyayari kahit i-delete mo yan. May kopya sila. Oh. So, hindi ka pa rin lusot. At nakakatakot pala to. Kayang-kaya pala nilang gumawa ng mga messages na peke. Katulad ng pinakita niya. Yung pinakita niya. Ayan o. Yung ito. Oh. Yung ano na yon, ayan o. Ginawa lang yan nung ewan ko kung sino sa IT ni Joel Villanueva ang gumawa. So, kayang-kaya pala baguhin. Kaso hindi naman yan ang pagbabasihan Yung kopya po ng telecommunication companies, yun po ang pagbabasihan. Kasi yun po ang legit. Madali lang naman gumawa talaga ng screenshot mo lang. Pero yung legitimate, nandun po yung kopya sa sa telco. Nandun po. Kaya hindi ka pa rin lusot. Ngayon pinakita ko lang na sabi kasi rito mga kababayan, eksperto pala ito si Joel Villanueva sa sa pamimeke. Meron pala siyang kakayanan na mameke. Pero yun nga mga kababayan, hindi natin pwedeng pagbasihan nito na lusot na siya kasi nga kaya pikiin. Hindi, may kopya po ng mga telco. So yun po ang pagbabasihan diyan. Alright, so bago tayo magtapos, pakita ko lang sa inyo yung pong mga nag-reunion po diyan sa kulungan diyan sa Senado. Parang ang saya-saya po nila. Kenny Alcantara nakangiti, Bryce Hernandez nakangiti. At parang enjoy na enjoy sila. Ito naman si Diskaya. Nako, hindi to sanay sa ganitong klaseng tutulugan. Ewan ko nakatulog ito. Kasi mga kababayan, alam niyo naman na magarbo ang pamumuhay na itong mga Diskaya. Ewan ko lang. Pero ngayon, update ko lang. Si Diskaya nagpunta ng DOJ para ayusin po yung kanya application para po sa Witness Protection Program. Hindi naman po siya sigurado kung siya ay ma-approve. Dadaan pa po sa sa masinsing titingnan yung qualification niya kung pwede. Basta magsabi siya ng totoo kasi selective ang memory nito sabihin mo lahat para at least mapakinabangan ka ng ng gobyerno. Magsabi ka ng totoo, yung hindi kulang dapat kompleto para naman na masiyahan sa yung taong bayan at ibalik mo lahat ng ninakaw mo. Nanggaling doon sa flood control anomalies, doon sa mga ghost projects at doon sa mga palpak mong mga ginawang mga proyekto. Ayusin mo lahat tapos ibalik mo yung perang nakulimbat mo bago ka maging state witness. Alright? So ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.